Everybody complains about politicians. Everybody says they suck. Yeah! Well, where do people think these politicians come from? Ngayon, pag-uusapan natin sa Pinoy Extreme, yung ugali ng Pilipino na kung saan gusto nila ng magandang bagay, pero sila mismo hindi makaakto patungo doon sa ikagaganda ng mga bagay-bagay. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. They don't fall out of the sky. They don't pass through a membrane from another reality. They come from American parents and American families, American homes, American schools, American churches, American businesses, and American universities, and they're elected by American citizens. Yes, and katulad din sa Pilipinas, tao ang bumuboto doon sa mga politiko na pulpol. Politiko na hindi marunong, politiko na walang alam, politiko na corrupt. Hindi ba natin natanong yung mga sarili natin? Baka tayo mismo, down to the lowest level, yung basic citizen, corrupt. This is the best we can do, folks. This is what we have to offer. It's what our system produces. Garbage in, garbage out. If you have selfish, ignorant citizens, you're going to get selfish, ignorant leaders. O diba, meron tayong mga bungol na citizen, mga tanga na citizen, mga hindi marunong makipag-argumento na citizen. Most likely, we are going to get corrupt, we're going to get stupid, we're going to get ignorant politicians from the citizens itself. The term limits ain't going to do you any good. You're just going to wind up with a brand new bunch of selfish, ignorant Americans. So maybe it's not the politicians who suck. Maybe something else sucks around here, like the public. Ito yung pinakasampal sa mukha ng Pilipinas, na kung saan yung mga citizen natin ay umaakto, nakala mo hindi nila ginagawa yung mga ginagawa ng binoboto nila. Gusto nilang umayos yung buhay nila by voting other people na aayos sa mismong buhay nila. And that's not going to happen. Tingnan natin tong recent video about sa isang jumper ng kuryente. Ano may masama kung mag-jumper ako? Bakit ba ano? Sino ba ako jumajumper? Yung mga Pilipino kasi, they will come up with unlimited reasons kung bakit kailangan nilang gawin yung mali. Dahil ba hindi sila yung naaapektuhan? Hindi sila yung napeperwisyo nung maling bagay na ginagawa nila? Tapos ang masakit kasi doon, when someone comes along trying to tell you na mali yung ginagawa mo, ano yung ginagawa pa natin? Inaaway pa natin yung taong nagsasabi ng tama at pinapalabas pa natin na sila yung masama. Paano mo magkasulog? Ha? Paano magkasulog? Paano makakasunog? Di mo na makakasunog to. It's always going to be a mix of feigned innocence at, well, a touch of actual ignorance when it comes doon sa ginagawa nila. Pero most likely, feigned innocence kasi niloloko na lang nila yung sarili nila na hindi nila alam yung tama sa mali. And worse, makikipag-away pa sila para magawa nila yung mali. Ano ba di magandang ginagawa mo? Kuryente yan, kuya. Paano pag-spark yung ginagawa mo? Maingat naman ako Hindi ko alam kung saan niya kinukuha yung confidence niya para gumawa ng mali. Grabe. Mag-iingat. Paano ka mag-iingat doon? The fact na gumagawa ka na ng mali, hindi na pag-iingat yung tawag doon. Saan ka mag-iingat? Kuryente yan. Gusto mo niya jumper? Bakit mo sumama? Oh. Hindi ka... Hindi ko alam bakit hindi niya alam na masama mag-jumper. That's one. Pero posible din talagang niloloko niya na lang yung sarili niya. And yun yung delikado. Pag nagsisinungaling ka na sa sarili mo, yung sarili mo mismo hindi na alam kung ano yung totoo, kung ano yung tama sa mali.
Kaya gagawa ka na ng kung ano-anong katangahan, maniniwala ka na sa kung ano-anong kabobohan para lang ma-justify mo yung ginagawa mo. Sa tingin mo, tama ba yung jumper? Ano mo, tama ba ron? Wala pa sumasabog yung jumper kung tama. Meron bang tamang mali? Ay nako, grabe. Paano mo itatama ang isang tao kung sa tingin nito yung ginagawa nila tama? Napakahirap, 'di ba? Napakahirap na iparealize sa kanila yung ginagawa nila kasi nga sila mismo yung naghahanap or gumagawa ng dahilan or paraan para maging tama yung ginagawa nila. And sadly, ito yung nakasanayan natin as a Filipino. It's very evident doon sa kung paano tayo makipag-argumento, kung paano tayo makipag-usap, makipag-diskurso. Most likely, hindi natin alam na mali na tayo. Pero dahil hinahanapan natin ng paraan para maging tama tayo o maging tama yung mali, kung ano-ano na lang yung lumalabas doon sa bibig natin nang hindi natin pinag-iisipan. And that's why maybe I created this channel para at some point makatulong, mabawasan yung ganong klaseng insidente para mas umangat tayo as a whole. This is Pinoy Extreme. Have a good day.